Sige po, mga kapatid, tayo po ay dumako po sa ating pong tithes and offering po. Ito pong ating tithes and offering ay isa rin po ito sa isang napaka-importanting gawain sa tuwing tayo magsasagawa ng ganitong pagsamba, pagtitipong pagsamba. Mga kapatid, ang tithes and offering po, pinauuna ko po, ay lagi po natin itong uunawain na ito po ay isang paraan din po na kung saan ay tayo'y makasasamba sa Kanya. At ganoon din po, mga kapatid, ang tithes and offering po ay, sabi nga po, ito'y more spiritual rather than the financial po, mga kapatid. Kasi magkaroon po tayo ng misconception sometimes, pag napakinig natin yung tithes and offering, ang nasa sa isip natin, commission. Commission, pero hindi po ito ganun. Ang tithes and offering po ay isa pong paraan kung saan ay tayo ay magpupuri at sasamba sa Kanya. It is a form of worship also, my brothers and sisters. At ang ating pong teksto ay ating pong masusumpungan sa Leviticus, Kabanatang 2, talatang 1, hasta talatang 3. Ako na lang po ang babasa para sa bawat isa. When anyone brings a grain offering as an offering to the Lord, his offering shall be of fine flour. He shall pour oil on it and put frankincense on it. Verse 2, and bring it to Aaron's son, the priest, and shall take from it a handful of the fine flour and oil, with all of its frankincense, and the priest shall burn this at its memorial portion on the altar, a food offering with a pleasing aroma to the Lord. But the rest of grain offering shall be for Aaron, his son. It is most holy part of the Lord's food offering. This passage that we read, introduces a type of sacrifices, mga kapatid. A sacrifice called grain offerings consists of flour, oil, and frankincense. They are in the Levitical law, that's why they are doing this. Unlike in our present time, we are not under the Levitical law. We are in a grace period now. Since Jesus Christ came, it is overshadowing in the Old Testament. And Jesus Christ, my brothers and sisters, is the first offering. That's why we can offer directly. We can do love and offering, tithes and offering, without any fees, like Aaron's. Now we directly offered and give it our offering to our Lord. That's why, it's very important to every one of us to understand who is the ultimate source. If we don't know who is the ultimate source of what we have, we cannot do tithes and offering. We cannot do rightfully in the praise of our Lord Jesus Christ. It's better to be understand, my brothers and sisters, this tithes and offering is sacred to Him. This include all our obedience to Him. At para po sa kalaman po ng lahat ng mga kapatid, ito pong ating binibigay ay kinakaloob, ito po'y para doon sa ikalalawak po, mga kapatid, ng kanyang ministeryo dito sa lupa. Mga kapatid, yan pong ating inuupuan, yung pong ating nakikita mga ilaw na yan pong mga sinasabi na nating nagagamit, yan po'y dahil nagkakaloob, dahil mahal natin ang Panginoon na ibibigay at ipagkakaloob natin ang para sa Kanya. Pinakamagandang maintindihan po natin, siya po talaga yung pinagmumulaan ng lahat. At ibigay po natin kung ano yung para sa Kanya. Let us give it to Him what is due to Him. Let us offer to Him what is nice, rightfully, and heartfully na pwede natin gawin para sa ating pagsamba sa Kanya. Mayroon po tayong sobre dyan na mga kapatid. Mayroon na po ba kayo? Mga kapatid, yan po ay mayroong isang maliit na kumbagay papel na sa loob ng sobre. Ang maganda po dyan, pwede nyo ilagay ang inyong pangalan. At ganoon din po, yung kung mayroon po kayong mga prayer requests.
kami po na nandito, na pamunuan din po, kasama po sa pamunuan, ay naghahandog din po kami ng mga panalangin para sa nais ninyong, kumbaga mayroon kayong mga prayer request po, mga kapatid. Mainam po na maintindihan po natin na hindi lang po tayo laging sa more on material things. Dapat po naroon tayo lagi sa more on spiritual things. Since this is a sacred na gawain. Kaya ay naanyayahan ko po na ang bawat isa na habang tayo po'y umaawit, ay ating pong dalahin at ihandog ang bawat ating mga kaloob para sa Kanya. Sige po, mga kapatid. Ipanalangin po natin ang lahat ng mga analikom na salapi. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat, O Lord God. Tunay, O Panginoon, ang amin pong tunay na pinasasalamatan ang iyong dakilang ginawa, ang iyong dakilang pagsasakripisyo sa buhay ng bawat isa. At maging, Panginoon, ay amin din po, Panginoon, ina-acknowledge na ang lahat ng mayroon kami ay tunay na sa iyo lamang nagmula. Kaya ito'y karampatan at amin pong tungkulin na maibigayan para lang sa iyo at may kapagkaloob ang dapat na para talaga sa iyo. Kaya Panginoon, dalangin ko rin po sa bawat isa na patuloy mo po sila po, Panginoon, pagpalain sa lahat ng kanilang mga tinatangkilik, sa kanilang mga trabaho, sa kanila pong pamilya. Ang dalangin ko, O Panginoon Diyos, yung patuloy mo pong pagsama at pag-iingat. Ganun din, O Lord God, ay patuloy din namin itinataas sa iyo ang lahat ng mga nalikom na ito na salapi. Napagpalain mo din ito, Panginoon. At nawa din, O Panginoon Diyos, ay tunay ito'y magamit lamang sa ikalalawak ng iyong kaharian dito sa lupa. At maging, Panginoon Diyos, sa lahat ng aming mga kapatid na mayroong karapatang humawak, ang dalangin namin, Panginoon, pag-agiyan mo din siya ng wisdom, knowledge, and understanding na magamit ito ng naayon sa iyong kalooban. Purihin ka, sambahin ang pangalan mo. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri nga po at parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ito ang dalangin. Amen and amen.